Kumusta mga brad? Bakit nga ba mas maraming tao ang mas pinipili yung Yamaha Aerox kaysa sa Honda Click 160? Kung titignan nga po natin sa kalsada, mas marami tayong makikitang Yamaha Aerox kaysa sa Honda Click 160. Pero karamihan din sa kanila, mga kamote. Aminin nyo man sa hindi, karamihan din po sa mga naka-Aerox, mga kamote sa kalsada. Kung babalikan nga po natin, noong una nga pong nilabas yung Aerox dito sa Pilipinas, hindi talaga siya nagustuhan ng mga tao. Ayon kasi sa kanila, para daw itong jet ski. Syempre, noong mga panahon na yung kalakasan pa ng mga small displacement na mga Mio or Mio series. Yung mga sikat po noon dati, mga Mio Soul, Mio I, Mio Sporty, at pati na rin yung MXI. Pero yung Aerox hindi pa nila yan pinapansin dati. Pero sa pagdaan nga po ng panahon, mas talo pa nila itong nakikilala. At sa tulong na nga din po or impluensya ng mga sikat na motovloggers, mas nagustuhan na nila itong Yamaha Aerox. Na ayon nga po sa kanila, okay naman daw pala. Pogi, matulin, mabilis i-customize, kaya mabilis din talaga nag-boom itong Yamaha Aerox. Unlike nga po dati sa Honda Click 150 na kamukha lang din ng Honda Click 125, medyo hindi nga po siya ganun karami, except doon sa 125 kasi yun talaga pinakamarami. At makalipas nga po ilang taon, nilabas na nila yung Aerox version 2. At yung impresyon na naman ng mga tao, napapangitan na naman daw sila. Kasi nga nag-iba yung itsura niya kaysa doon sa version 1 o doon sa previous model. At noong mga panahon nga po na yun, sila na lang din yung nag-aaway, yung version 1 versus version 2. Sinasabi kasi ng mga naka-version 1 na mas pogi yung version 1 kaysa sa version 2. Pero katulad nga din po sa version 1, tinangkilik din po ng mga tao itong version 2. Kung gaano kasikat dati yung version 1, ganun din po kasikat yung version 2. At dahil nga po pares na naman pong Aerox yung version 1 tsaka version 2, nagbati-bati na sila. Ang ginawa na lang nila, mamirbisyo sa kalsada, sabay-sabay na sila. Hindi, joke lang. Syempre nagra-rides lang sila. Mga kamote nga lang. Yung iba din kasi sa kanila, hindi talaga mapigilang kargahan yung makina na lumalampas na nga po sa limitasyon ng kakayahan ng Aerox. Oo, matuloy na yung stock na Aerox, pero mas lalo pa nilang pinapatulin. Makikipagkarera yata sila kay kamatayan. At makalipas nga po ang ilang taon, nilabas na po yung Aerox version 3. At katulad nga po doon sa version 1 at version 2, nakatikim din po ng panalait si version 3. Sabi nga ng iba, mukhang hindi naman daw upgrade, para daw nag-downgrade, kasi para daw bumalik doon sa version 1 yung itsura niya. Pero sabi naman ng iba, hindi naman daw. At ang sabi naman ng mga naka version 2, mas pogi daw itong version 2 kaysa dito sa version 3. Ganon nga po yung claim nila, mas pogi daw yung version nila kaysa dito sa bago. So kung iisipin nga po natin, halos walang nagbago. Ganon lang yung cycle niya. Parang paikot-ikot lang sila. Pero ang kagandahan nga po dito, kahit ganon nag-aaway-aaway sila, mas marami pa rin tumatangkilik dito kaysa doon sa karibal niya. Kung titignan nga po kasi natin yung kabilang brand, which is the Honda Click 160, mukhang hindi nga po ito gaanong tinangkilik ng mga tao. Kahit pa sabihin natin na mas mataas ng kaunti yung displacement niya kung kumpara dito sa Aerox. Ang hinaing kasi ng mga tao dito kay Honda, para daw nagtitipid. I mean, tinitipid daw ni Honda yung mga tao at hindi daw deserve ng mga tao yun. Paano ba naman kasi yung mga magagandang variant doon lang nilalabas sa ibang bansa, katulad sa Indonesia, tapos pagdating sa Pilipinas yung ilalabas nila yung mga standard lang. Abay, tinatarantado nga talaga kayo. Talagang nanggatong pa no? Yung nilabas kasi nila, naka-disc brake sa harap, drum brake sa likuran, wala pang ABS, CBS lang. Samantalang kay Yamaha, disc brake sa harap, disc brake sa likuran, may ABS pa. Single channel ABS nga lang. Pero okay na rin yun, kaysa naman doon sa isa, wala talaga. Pero pagdating naman po sa power, halos hindi naman po nagkakalayo, halos magkadikit lang din sila. Pero pagdating sa fuel consumption, mas lamang na kaunti itong si Honda Click 160. Pero again and again, nakadepende pa rin yun kung paano ka pumiga ng throttle or ng silinyador. At pagdating nga din po sa mga features, lamang na lamang talaga itong si Aerox kung ikukumpara kay Honda Click 160. Kung sa bagay, katulad nga ng sinabi ko, yung nilabas nila dito sa Pilipinas, standard lang talaga. Papangit pa ng mga decals. Pero yung mga nandun sa Indonesia, ang gaganda ng mga decals. Kaya hindi po talaga natin masisi yung mga tao kung bakit mas pinipili nila yung Aerox kumpara sa Honda Click 160. Pero pagdating din naman po sa presyo and fairness, mas mura din naman yung Click 160 kung ikukumpara sa Aerox 155. Kung sa bagay, alangan naman mas mahal pa yung presyo nila. Tapos standard lang yung nilabas sila, ang kakapal naman ng mukha. Kung magbibigay kayo ng suggestion kay Honda mga brad, ano ang suggestion nyo? Kasi kung ganyan lagi yung gagawin nila, hindi magtatagal. Kahit mga Chinese brand, tatalunin na sila. Kaya kung may maganda kang suggestion sa kanila, sabihin mo na. Pero kung puro katarantaduhan na din yung nasa utak mo, katulad sa tao na to, huwag ka nang magbigay ng comment. Pero kahit nga po ganun, wala pa rin time bounds kay bye.